Hello mga kasesep! Ngayon samahan nyo kaming magpakawala ng mga red claw crayfish dito sa BFAR NFTC kasama si DA Secretary Francisco Chu Laurel. Halika guys! To our distinguished guests, and of course sa ating mga crayfish stakeholders and everyone present here today, a blessed day po to everyone. So ito pong center natin is one of the 7 centers of BFAR. It is a dynamic aquaculture hatchery center serving both the Philippines and the Asian country. Its mission is to provide modernized aquaculture technologies and high-quality seed stock to improve productivity, farmer income, food security, and poverty reduction. Yung function po ng ating center ay maging primary breeding nucleus of high-value freshwater species. Ang puso ko ay nasa aquaculture besides fisheries, of course. And it is unfortunate nga that it took me 2 years to come here. I should have gone here earlier, no? We are investing not only in technology, but in the future of our fishers and communities that depend on them. What we see here today, the existing crayfish techno demo area demonstrates how policy is translated into practice. I encourage BFAR, our local government partners, and the private sector to continue supporting this initiative. Today, we are here for the ceremonial stocking on farm verification and trial for crayfish culture. We also mark an important milestone with the establishment of BFAR NFTC's biosecured prototype facility for Australian red claw crayfish. Gusto ko magpasalamat sa pagpunta ninyo kasi matagal po namin hintay ito. 3 years ago, hindi namin alam kung ano ang direksyon namin mga crayfish farmers dito sa bansa. Nagpatuloy lang namin kasi naniniwala kami na maraming matutulungan ang crayfish farming sa bansa. Marami po kasi nagsabi na invasive ito, ganyan. Pero nakita namin na ang laki ang potential talaga ng crayfish sa bahan. Yung production natin for these 2 weeks, natin natin dyan. Kaya papakawalan po natin ngayon dyan ay over 15,000 pieces of crayfish. So, kaya ako nga po, Sir Toto pwede na natin tawagin na ang BFAR facility ng NFTC. Kayo na po ang may pinakmaraming crayfish sa buong Pilipinas. Salamat po, Secretary. Papasalamat po kami na nandito na tayo ngayon dyan. So Sir Saldi, natapos na rin yung event natin. Yeah, And Taraos. grabe, ginawa namin to siguro less than 2 weeks. Bakat 11 days lang. 11 days, so 11 days. 11 days lang. Masaya ako, successful naman. Malat na ako. Ano masabi mo sir sa nangyari, sa mga nagawa natin? Since ito ay biglaan, pero with the initiative of our Secretary Francisco Chu Laurel, konting panahon lang yung binuhos natin sa preparasyon kasi ang industriya nandyan eh. Yun yung impact eh. Anong makikita ng industriya after the approval of this BAC 001? So, naipakita natin na base sa guidelines, ito po yung mga Doon tayo napagawin papunta. nila. Oo, ito Tama. na. Tapos ang maganda sa message ni Secretary, holistic. No? Hindi lang isang portion, hindi lang ito, kundi holistic, targeting the national market and the global market. So we need a collaboration like the SESEPS Farm. Gawa tayo ng isang science-based, hindi naman siya scientific, but this is a science-based. Yun natin grow out. So, different stocking density. Natuwa yung mga bisita natin, particularly si Secretary. Nagulat nga sila eh. So sabi nila, ang daming crayfish no. So masaya ako. Natuwa rin yung mga tao. And nagpapasalamat ako kay Sir Saldi kasi itong event na to, matagal na naming plano to. Plano pa lang nun, di ba?
plano ito nun, pero yung directive galing sa taas, tumama doon sa plano. So hindi na tayo nahirapan. Imbis na mas matagal yung plano natin, napabilis pa. napadali. Kaya sabi ko, pagtawag ni Sir Saldi, Sir, kailangan ng ganito. Game tayo agad para mas mapaaga ang pag-launch nitong Techno Demo Farm nyo. So guys, kasama natin ngayon si Mr. Ako po si Regional Director Wilfredo Cruz ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 3. So sir, kamusta naman? Anong masasabi nyo sa ginawa natin ngayon? Unang-una, napakagandang activity ang nag-transpire ngayong araw kasi recognizing the importance of crayfish as emerging species, fully supported by the Department of Agriculture through Secretary Francisco Chu Laurel, ay nagkaroon tayo talaga ng isang magandang activity. This is attended by ating mga dignitaries from foreigners. Nakikita natin ito, gaya ng nabanggit ng ating secretary, na ito may malaking potential para may-uplift din yung kabuhayan ng ating mga mangisda. So si Sir nga pala ang nag-instruct sa atin na gumawa na tayo ng organisasyon, kaya ginawa naman natin agad. So masaya tayo ang may unang organisasyon ng crayfish dito sa bansa na para sa Region 3. Sir, may tanong lang ako. May nagsasabi kasi hype lang daw yung crayfish. Anong masabi mo doon, sir? Hindi basta hindi ito hype, at talagang ito'y kaya nga sinuportahan na ito ng DA. Seryosohan na, no, sir? Seryosohan na to, at meron ng batas. So hindi naglatag ng batas ang DA para sa para sa culture ng ating crayfish. Okay, ngayon, so kasama ko naman ang isang farmer na taga Region 3 rin. Magpakilala ka naman, sir. John Felski Estudioso po. So, kamusta naman yung na experience natin today? Worth it yung pagpunta namin dito sa NFTC dahil sa dumating dito yung guest natin na si Secretary ng Department of Agriculture. Tapos at least yung about sa crayfish farming, na-recognize rin nila. Then willing ang Department of Agriculture na magbigay ng tulong sa mga crayfish farmers. Kaya worth it talaga yung pagpunta rin dito kahit gaano kalayo, at para lang sa crayfish farming, go. Crayfish farmer, keep growing. So huwag kayong mawalan ng pag-asa. Malaki ang potential ng crayfish farmers sa Pilipinas. So guys, ngayon may kasama tayo. Ito, kasama ulit natin to sa organisasyon natin na walang iba kundi si Ronald Ramos po from Crowdas Crayfish po. So, kamusta naman? Anong masasabi mo? And anong na-feel mo ngayong araw na to? Ako, unang-una nagpapasalamat sa grupo, no? Yung suporta ng grupo, number one, at the same time, yung suporta ng mga future members ng Crayfish Organization, no? Sobrang nafe-feel ko na blessed yung mga crayfish farmers, hindi lang kami, and pati yung mga susunod na magiging farmer, in-encourage namin kayo na pasukin nyo na yung crayfish industry kasi maganda. Based dun sa discussion kanina, nakikitaan talaga ng magandang future yung crayfish industry sa Pilipinas. Tulad ko and yung ibang nag-uumpisa, tuloy-tuloy lang natin kasi andito na yung future. So mabilis yung return. Ang kakampi natin gobyerno, tutuloy-tuloy lang natin. Sabi nga, produce. Yes po. Think positive. Walang aayaw. Suportahan natin bawat isa. Grabe, pagod na ako. So, guys, yun ang mga nangyari ngayong araw. Sana natuwa kayo and sana may napulot kayong bagong balita na ang crayfish farming sa bansa natin ay hindi mo na matatawag na hype. Kitang-kita nyo, sinusuportahan na tayo ng gobyerno, ng mga private sector. Meron na kaming organisasyon and ako yung presidente nun. Tapos, meron pa tayong mga foreigner na pupunta dito. Hindi na natin matatawag na hype ang crayfish farming. So, maraming salamat sa mga pumunta, sa mga sumuporta dito sa event na to. At marami pang susunod na mga event about sa crayfish farming para sa pagpapalaganap nito. Maraming salamat. So, yun lang mga kasesep. Magpapahinga na ako. See you next time.
ang sigurado. Taguro Line, kalidad na panalo.